May batas ang Pilipinas na nakatuon sa maaaring gawin sa tubig ulan. Ito ang Republic Act 6716 o ang Rainwater Collector and Spring Development Act of 1989. Iminamandato ng naturang batas na magkaroon ng rainwater collector ang bawat barangay sa buong bansa. Ito'y para magsilbing solusyon sa pagbaha at para na rin matiyak ang patuloy na supply ng tubig tuwing tag-init. 4 na dekada na ngang umiral ang batas, pero tila wala namang nangyari. Noong July 4, 2023, nagdeklara ng pag-iral ng El Niño phenomenon sa Pilipinas. Lalo pang pinalala ang epekto ng climate change sa bansa. Sa ulat ng Department of Agriculture, mahigit 9 billion pesos ang halaga ng mga napinsala ng El Niño sa agrikultura. Mahigit 1 milyong pamilya ang naapektuhan sa iba't ibang rehiyon at 432 lunsod at munisipalidad ang dumanas ng tagtuyot at kakapusan sa supply ng tubig. Nawalan ng akses sa malinis na tubig ang tinatayang nasa 40 milyong Pilipino. Hindi malayong pagdating ng panahon, maging ang Greater Manila area na may populasyon na 27 milyon ay mawalan din ng tubig. Yung water source ng Metro Manila kasi, primarily isa lang siya. So ito yung mga nasa Angat Dam, tapos pupunta sa Lamesa Dam. So kung titingnan natin, very vital ang water source ng Metro Manila. Very much important in a sense na parang generally isa lang siya. So isang source lang siya from, just imagine from North Metro Manila up to the southern part of Metro Manila including Cavite, isang linya lang siya, in such a way na for us siguro for local government, our fair share is to have this kind of innovation like the rainwater harvesting system para lang po yung water supply natin. Malaking tulong din po siya aside po doon sa volume of water, again, umaabot po siya ng 1 million liters. Kahit pa paano, nakaka-save din po yung government. No? Ang estimated annual savings namin dito, computed annual savings, is around 2 million pesos a year. Ilang lungsod na sa Metro Manila ang may rainwater harvesting facility. Isa na rito ang Quezon City, kung saan prioridad na programa na pamunuan ng lungsod ang rainwater harvesting system. Yung rainwater harvesting systems natin across Quezon City is by virtue po ng instruction ni Mayor Joy Belmonte as part of the 14-point agenda, which is to build resilient city. Resilient in a sense na ito po yung during El Nino, nagkakaroon po tayo ng water shortage, kaya po nag-install po tayo ng mga rainwater harvesting systems. Sa kabila ng pagkakaroon ng water harvesting system sa Quezon City, naging malaking hamon sa lungsod ang pagpapatayo nito dahil maraming bagay ang dapat ikonsidera at isaalang-alang. Actually, nagsimula siya during the first term of Mayor Joy, but of course, na-realize namin yung completion of projects around 2022 or 2023. In addition po to implementation, yung challenge talaga nagsisimula sa planning and design. Siguro ang hindi naman challenge but rather somehow limitation on our part kasi malalaki po yung tangke. So malalaki yung tangke, it actually utilizes a lot of space. For example, kung sa school building yan, parang kalahating classroom eh. So ganun po kalalaki yung mga tanks na ito. But then again, nagawa naman ng paraan na hindi naman na-sacrifice yung need for the number of classrooms. Binisita ng ASPN ang isa sa pasilidad sa Quezon City na mayroong rainwater harvesting system. So ngayon po, nandito po tayo sa roof deck po ng ating evacuation center. Saan dito po makikita natin kung saan po nag-start yung harvesting process po natin. So makikita po natin, nandito yung gutter, roof gutter po natin. Coming from there po, bababa sa downspouts, going to the water tanks po natin. Ito naman po yung water tanks po from Nawasa, from water concessionaire po. Bali, nandito po tayo ngayon sa storage area po natin ng rainwater natin. So makikita po natin yung mga tanks po natin na kayang mag-accumulate ng up to 12,000 liters of rainwater po. So ngayon po, makikita po natin from our downspout po, papasok po dito sa ating filtration system, which is itong first filter po natin kung saan tinatanggal po niya yung mga debris or mga other foreign objects. Then pupunta po ito sa ating first flush diverter system
bago po sila bumaba dito mismo sa ating mga water tanks. Then, after po dito sa tanks, kapag kailangan na po natin, ito na po, papunta na po ito sa mga ating wash area or non-potable areas po, katulad ng washroom, pati mga toilets po. Bali, kaya na pong isupply ng ating mga tubig harvested from rain po. Kung tutuusin, mapalad ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa dahil mayroon tayong mapagkukunan ng tubig. Since merong scarcity of natural water yung Singapore, so aside from importation from Malaysia, they actually produce their own out of the wastewater that they have. That kind of technology is called microfiltration and reverse osmosis. We have similar technology na ganyan. It's actually the one that I mentioned earlier in Laguna Lake. So si Maynilad actually has a water treatment plant that converts the water from Laguna Lake into potable water. And I think Manila Water is also doing it. So in terms of technology, andyan na siya. However, the limitation to that technology is actually the cost. So expensive yung pag-convert ng ganong klaseng water. Lucky for us, for the Philippines, meron naman tayong amount of water that can be sourced. What we're saying is we have to protect that that water source, and in order to protect it, mas maganda po may mga iba po tayong mga options tulad ng rainwater harvesting. Mark De La Rosa, para sa ano sa palagay nyo? Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.